Ayan, kahit talaga wala akong ayos, maganda na ako. Kaunting makeup at lipstick, sobrang ganda ko na. Hindi talaga lahat pinagpala dahil hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend. Buti na lang, yummy ang kadate ko ngayon. Nakita ko anin yung abs. Masarap! Papuri ni Sasha sa kanyang sarili habang umiikot sa harap ng salamin. Suot ang sexy niyang pulang damit dahil mayroon siyang ka-blind date ngayong gabi. Ikakasal na bukas ang kaibigan niya pero baka pwede pang humabol kung mag-click sila ng kadate niya. Noong dumating siya sa restaurant, hinanap kaagad ng mga mata niya ang kanyang kadate na nakasuot ng blue na damit. Kaagad na lumaki ang ngiti niya at napakagat ng ibabang labi noong makita kong gaano kapogi ang lalaki. Likod pa lang nito, mukhang masarap na. Hindi siya nagdalawang isip na umupo sa harapan ng lalaki at bumati. Good evening. You are Kenzo Andres, right? I'm Sasha. Kanina mo pa ba ako hinihintay? I'm sorry. Traffic kasi sa daan eh. Do you know, rush hour. Bungad na sabi niya sa lalaking napakagwapo sa harapan niya. Excuse me? Hindi nito siguradong sagot. Medyo napangiti siya dahil sa masungit niyang dating. Huwag ka na magtampo, okay? I'm here. Babawi naman ako sa'yo kahit na late akong dumating. Matagal pang oras para sa ating dalawa. Late is better than absent. You're beautiful. By the way, bagay sa'yo yung suot mong damit. So, you're here for a date? Nakataas ang kilay nitong tanong. Yes, pinaghandaan ko talagang suot ko na damit ngayong araw. Mabuti naman, nagustuhan mo. Para malayo pa lang, ay nakikita mo na kaagad kung gaano ako kaganda. Natatawang sumagot naman ang lalaki. Sa wakas, nawala ang pagiging seryoso nito. You're right. Parang gusto ko tanghalikan kaagad sa harapan ng maraming tao. Nasamid siya sa sarili niyang laway dahil sa sinabi nito. Bibigyan din kita ng dagdag pogi points dahil dito mo ako dinala. Sikat tong restaurant na to at masarap ang mga pagkain nila. Siguradong magkakasundo tayong dalawa. Malaki ang ngiti niya dahil hindi mahirap kausapin ng lalaki na kanyang kadate. Para bang matagal na silang magkilala at normal na lamang ang mag-usap ng ganito. Isa kang piloto, ibig sabihin ay magaling ka sa mga bagay-bagay. Hula niya. Magaling saan? Marami akong alam na gawin na paggugustuhan mo. Saglit siyang napaisip pero puro yata kapilyuhan ang alam niya. Magaling magmaneho. Eroplanong minamaneho mo. Maraming buhay ng tao ang nakasalalay sa mga kamay mo. Lahat naman ng piloto ay kayang ginagawa ko. Hindi ko itataas ang sarili ko. Lilipad bang eroplano kung hindi kami magaling? Pwede mag-volunteer na ako na lang sa taas? Kung ayaw mo, ayoko na lang. Gusto mo sa ibabaw ko? Nakapatong sa akin. Ibang usapan yata yan. Oo naman, bakit hindi? Hindi ko pa nagagawa yon. Pero ipapakita ko sa iyo na kaya ko. Hindi alam ni Sasha kung saan niya nakukuha ang lakas ng loob na sabihin ang mga pinagsasasabi niya sa lalaki. Kahit madaldal siya, ay hindi siya ganito ka-vulgar. Hindi niya makilala ang kanyang sarili. Later baby. Bakit nga pala nandito ka sa hotel ngayon? Ikakasal ang kaibigan ko bukas, kaya dito muna ako pansamantala. Malapit lang naman dito ang venue ng simbahan at reception eh. Saglit na natigilan si Sasha. Malapit lang din naman kasi rito ang reception at simbahan kung saan ikakasal bukas ang kanyang kaibigan at si River. Hindi naman siguro kilala ng mga ito ang gwapong piloto na to. Hindi niya rin kasi kilala ang proxy na kapartner niya bukas. Alam mo bang ikakasal din ng kaibigan ko bukas? Matagal na kami magkaibigan. Pero masaya ako para sa kanya. Sa lahat ng tao, isa ako sa naging saksi sa love story nilang dalawa. Bakit wala ka pang boyfriend? I mean, sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Umirap siya. Halata naman talaga na wala akong boyfriend dahil hindi sana ako makikipag-date sa iyo ngayon. Well, hindi ko rin alam. 30 years of existence, hindi nagtatagal. Marami talaga ngayon
gustong maglaro lang. Yun na yung mga tao na hindi into serious relationships. Excuse me? Maganda na ngayon ang mga walang boyfriend, no? At isa na ako sa kanila. Siguro, para sa'yo talaga ako. Kinindatan niya ang binata habang nakangiti ng matamis. Pinagsalin pa siya ng lalaki ng wine. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Unang kita ko pa lang sa'yo, nagandahan na ako. Sa totoo lang. Hindi ko alam bakit wala sa akin nakapila ng mga lalaki. Siguro, para sa'yo talaga ako. Ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Well, nakakataba ng puso na marinig mula sa'yo. No wonder. Siguro, hindi nila nakikita ang nakikita ko sa'yo. Napakatamis mo naman magsalita, Captain. Panindigan mo ang kilig na nararamdaman ko para sa'yo, ah. Noong dumating ang kanilang order, nagsimula na silang kumain habang patuloy na nag-uusap. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Siya nga pala. Alam mo ang pangalan ko, pero hindi mo naman sinasabi ang pangalan mo sa akin. Ayos na sa akin na, tawagin mo akong Captain. Maganda naman sa pandinig. Lumaki ang ngiti noong mayroong kapilihan na pumasok sa kanyang isip sa kalagitnaan ng pagkain. Lumaki ang kanyang imagination at kung saan-saan nakarating. Sa bagay na hindi niya pa nasubukan noon, pero gusto niyang gawin kasama ang lalaki. One night for 500 pesos, Captain. Offer niya. Woman, are you serious? Hindi ko na kailangan ng 500 pesos mo. Seryosong sabi nito na nakatingin sa kanya ng merong pagkamangha. Sabihin na nating ibibigay ko sa iyong 500 pesos kapag nagustuhan ko ang performance mo. Pero kapag hindi, ay sa akin na lang ang 500 ko. Sayang, pamasahe ko pa yun, no? Baka bawiin mo mamaya ang sinasabi mo, Sasha. Kapag sinimulan ko na, hindi ko na ititigil. Huwag mo akong hinahamon. At sigurado ko na, hahanap-hanapin mong performance ko. Dahil akong pinakamagaling. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Akala ata ng lalaki ay may experience siya, pero wala. Unang beses niyang susubukan kasamang isang lalaki na ngayon pa lang niya nakilala. Hindi, no? Wala nang bawian na mangyayari. Hindi ako natatakot. Duwag lang ang natatakot. Wala dapat akong ikatakot, no? Napalunok siya noong tumayo ang lalaki at maglakad palapit sa kanya. Pinanood ni Sasha ang lalaki noong tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Nilahad nito ang kamay. Seryoso ang kanyang muka. Let's go. Pupunta tayo sa kwarto ko. I will show my performance. Sigurado ka? Hindi mo ko tatanggihan? Bakit parang ikaw na natatakot ngayon? Let's go, baby girl. Napalunok siya at nataranta noong tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Uy, sandali lang. Masyado ka naman nagmamadali. Sa'yo lang ako ngayon. Hindi naman ako maaagaw ng iba. Gusto ko nang simulan ang performance ko. Sabi ka ba sa akin, oh? Sabi ka sa 500 pesos na ibibigay ko sa iyo, Captain. Nag-aasar pa siyang tanong. Sa tingin mo, saan ako mas nasasabik? Mahinang bulong nito sa kanya. Napapikit siya noong halikan siya ng lalaki. Sa akin. Hinapit siya ng lalaki palapit sa katawan nito habang patungo sila sa kwarto ng lalaki. Mabilis ang kanilang mga galaw. Patungo sa hotel room na tinutuluyan ng lalaki. Hindi niya namalayan na nakalabas na pala silang dalawa ng lalaki sa elevator. Mas lalong nagwala ang kanyang puso sa tensyon. Kung ano-ano ang naiisip niya na maaari nilang gawin sa mga susunod na minuto. Kaagad naman siyang diniin ng lalaki sa pinto. Mapusok na hinahalikan. Ngayon niya lang napagtanto na seryoso rin ang lalaki. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit niya gusto ang ginagawa nito. Alam na alam mo talaga kung paano mo ko akitin. What? Hindi naman kita inaakit. Anong sinasabi mo? Wala akong ibang ginagawa. Wala kang ginagawa, pero nababaliw na ako sa'yo, baby. Isang mainit na gabi ang kanilang pinagsaluhan ng binatang piloto. Sumunod na araw,
ay masakit ang kanyang buong katawan. Noong maalala na kailangan pa niyang dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan, kaagad siyang napabangon. Mabilis ang mga galaw niyang nagbihis ng damit. Iniwan niya ang lalaking mahimbing na natutulog sa kama. Sana hindi na tayo magkita ulit. Ito na ang huling makikita mo ko, mister. Bulong niya habang nakatitig sa maamo nitong muka. Nataranta siya sa pagmamadaling magbihis noong tumawag ang kanyang kaibigan. Siguradong hinahanap na siya nito. Si Sasha at si Yasmin ay isang matalik na magkaibigan. At ngayon ang magpapakasal na ito ay siya naman patuloy lang sa buhay. Sasha! My God! Kanina pa kita tinatawagan. Baka nakakalimutan mo na. Ikaw ang bridesmaid ko. Mamaya na kaya ako ikakasal, Sasha. Sermon ni Yasmin sa kabilang linya. Girl, sandali lang. Papunta na ako. Wait lang, 20 minutes. Malapit lang naman ako sa hotel. Hindi ako naniniwala sa 20 minutes mo. Nasaan ka ba ngayon? Pinuntahan ko ang kwarto mo pero walang tao. Hindi ka umuwi kagabi. Sermon ito. Sorry na, malapit na ako sa hotel. Makakarating ako sa kasal mo, Yasmin. Siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa kasal mo, no? Okay, I love you. I love you too, best friend. Noong makarating siya sa hotel kung nasaan ang kanyang kaibigan, kaagad siyang naghanda para sa kasal at nagbihis. Mayroong kaunting picture-taking na naganap bago sila tuluyang pumunta sa simbahan. Pero ganoon na lamang ang gulat niya noong makita ang pamilyar na lalaki sa gitna ng mga bisita. Nakasuot din ito ng formal na damit na tugma sa motif ng kasal. Captain Andres? Gulat na bati niya sa lalaki. It's Kenzo, baby. Nice to see you here. Pareho pala tayo na pupuntahan. Iniwan mo ko. Pinagtatagpo tayo ng tadhana. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Di mo ba alam na ako ang partner mo? Di babalik ko pa sa yung 500 pesos na tiniwan mo sa akin. Hindi ka masarap, no? Naawa lang ako sa'yo, kaya iniwan ko ang 500 pesos sa tabi ng gamit mo. Asik niya. Sigurado ka ba na hindi ako masarap? Hanggang ngayon, nasa utak ko pa rin ang mga sigaw mo sa pangalan ko kagabi. Nangyaasar nitong sagot. Hep hep, nakakahiya, baka may makarinig sa'yo. Really? O baka hindi mo lang matanggap sa sarili mo na nagustuhan mong ginawa ko sa'yo kagabi. Kaya kita nabuhayin sa buhay ng isang prinsesa. You can spend more than 500 pesos kung akin ka. Excuse me, Captain. Ang yabang-yabang mo. Hindi ka nga masarap, no? Hindi ko nagustuhan ang nangyari sa atin kagabi. At hindi ko na yun uulitin. Natigilan siya at tipid ng umiti noong makita na palapit si River. Suot na nito ang uniforme sa pagkapulis na naglalakad palapit sa kanya. Umismid siya at bahagyang lumayo sa lalaki. Magkakilala na pala kayong dalawa? Bro, ikaw na bahala. Alam niyo naman siguro ang gagawin. Malapit nang dumating ang bride ko. Saad ni River. Huwag kang kabahan, River. Dahil hindi yung tatakbo sa iyo si Yasmin. Kilala ko ang kaibigan ko. Sabi niya sa lalaki. Congratulations, buddy. Bati din ito kay River. Hindi naman ako sa kinakabahan, Sasha. Gusto ko lang na masiguro na maayos ang kasal namin ni Yasmin. Gusto ko na maging maganda to para sa asawa ko. Dahil hindi ko lang to pangarap. Pangarap naming dalawa. Alam ko na magugustuhan lahat ng ito ni Yasmin. Kenzo, sumabay ka na sa akin. Hinila ni River si Kenzo, ngunit bago pa tuluyan na makaalis ang lalaki, may pahabol pa ito. Mamaya na tayong mag-usap. Bulong ni Kenzo bago ito tuluyang umalis. Sorry, Captain, pero wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya umalis ka na. Baka hindi matuloy ang kasal dahil sa iyo eh. Buwelta niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni River sa kanilang dalawa ni Kenzo. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Hindi niyo ako sinagot kanina. Baka kilala na pala kayo? Yes bro, magkakilala kaming dalawa ni Sasha. Kalmadong sagot ni Kenzo. Umirap siya sa naging sagot ng binata. Matindi ang titig nito sa kanya. Hindi normal na titig lang, kaya iisipin talaga ng ibang tao na
may something silang dalawa. Mabuti naman kung ganun. Malapit ng kaibigan ko, kaya pumunta na kayo sa unahan. Huwag na tayo magkwentuhan dito. Sige na, doon na kayo. Pagtataboy niya, pinagtulakan niya ang dalawa para hindi na siya gisahin lalo ni River kung bakit niya kilala si Kenzo. At baka makurot siya ng kaibigan sa singit kung sakali na malaman ito na nakipagtalik siya sa isang lalaki na hindi naman niya kasintahan. Buong durasyon ng kasal hindi siya mapakali dahil sa malalim na titig ni Kenzo sa kanya. Pagkatapos ng kasal ay sa reception sila dumiretso. Umiiwas talaga siya sa lalaki sa abot ng makakaya niya. Akala niya tapos na, pero maging si Yasmin ay nakapansin din. Sasha, umamin ka nga sa akin. May namamagitan na sa inyo ni Kenzo, no? Kanina pa siya nakatingin sa'yo. At alam ko na, hindi normal ang tinginan na yan. Hindi kami magkakilala, Yasmin. Ewan, baka gusto niya ako. Ano ka ba? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Hindi naman kita huhusgahan. Hindi ko naman kasi alam na siya palang best man ni River. Ano bang nangyari? Naguguluhang tanong ni Yasmin. Siya yung lalaki na sinasabi ko sa iyo nakadate ko kagabi. At pagkatapos? Curious nitong tanong. May nangyari sa aming dalawa. One night stand lang naman sana yun dahil bukod sa alam niya na ako si Sasha. Hanggang doon na lang yun. Hindi ko alam na magkikita pa kami ulit. Amin niya. Malakas na suminghap ang kaibigan niya. Sasha! Totoo? Friend, hindi ako nagsisinungaling. Kaya nga ako umiiwas dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Ngayon lang ako tuluyan na natauhan. Masakit pa ang petsay ko. Naunahan mo pa ako mag-honeymoon. Kagabi pala, nadiligan na yung petsay mo eh. Naunahan mo pa ako magpakasal, Yasmin. Nakangiwing biro niya. Ang harot mo talaga. Nagmana ka lang sa akin, Yasmin, oh. Hinaharot ko palagi si River, pero asawa ko naman na siya ngayon. Wala nang kaso kung anong gagawin naming dalawa. Wag lang iligal dahil matatanggal ang asawa ko sa trabaho. Hindi niya mapigilang hindi matawa. Mukha pang inosente si Yasmin sa sinasabi na kaagad niyang tinawanan. Umalis na rin siya dahil kailangan na ang mag-asawa. At noong dumating ang paghahagis ng bulaklak ng bride, hindi siya kumibo. Wala siyang balak na sumama dahil hanggang ngayon ay wala siyang nagugustuhan. Hindi pwedeng hindi kasamang kaibigan ko. Sigaw ni Yasmin na halatang inaasar siya. Naghiyawan ng mga tao para sa kanya. Lahat ng mga ito ay nagtulungan na mapapayag siya na sumama sa pagsalo ng bulaklak ng bride. Hindi na, okay na ako rito. Sila na lang dahil wala pa akong balak na magpakasal. Hindi ako papayag na hindi ka kasama. This is your chance. Saad nito. Wala siyang nagawa kundi ay sumabay sa mga single na babae na naghahantay na dumapo sa kamay nila ang bulaklak na ihahagis ni Yasmin. Laking gulat niya noong bumagsak ang bulaklak sakto sa kanya. Lumapit si Kenzo na pinaglalaroan ng garter sa kamay nito at nakangiti sa kanya. Tinadhana talaga tayong dalawa. Baling mo talaga. Tayo nang susunod na ikakasal kina River. Mayabang na saad ni Kenzo. Ano sinasabi mo? Inaantok ka pa ba? Kung magpapakasal man ako, baka sa ibang groom. Masungit na sagot niya. Mukhang magkasundo na ang pangalawang couple natin ngayong araw. Umasim ang itsura ng kanyang muka noong marinig ang sinabi ng MC. Mukhang pati ito ay nakisali na rin sa pang-aasar. Sa dami pa na makakakuha ng garter, ikaw pa talaga. Sabi niya. Masama ang tingin na pinukol ni Sasha sa lalaki. Kahit na sa mata niya ay napakagwapo nito ngayon sa suot nitong damit, ay ayaw na niyang maging involved palalo sa lalaki. Baka mas lalo lamang siyang maging makasalanan kasama ito. Okay! Ang gagawin niyo ngayong dalawa, Kenzo at Sasha, gagayahin niyo kung ano ang gagawin ng ating bagong kasal. Anunsyo ng MC. Bagay talaga kayong dalawa. Natatawa namang biro ni Yasmin.
Yasmin, magkaibigan tayong dalawa. Anong ikinakatakot mo? Bulong ni Kenzo sa tabi niya. Ikaw ang nakakatakot. Asik niya pabalik. Tila kamatis na ang kulay ng buong mukha ni Sasha noong harapin niya ang lalaki na ngayon ay nakakalokong nakangiti sa kanya. Laking gulat niya noong simula ni River na halikan si Yasmin sa noo nito, sa pisngi at sa labi. You will be my woman. Saad ng lalaki na para bang magugustuhan niya ito. Ayaw ko. Di ako titigil hanggat hindi ako Sasha. Hindi ni Sasha natapos ang kanyang nais sabihin noong halikan siya ng lalaki. Noong araw na yon, halos hindi kumalma ang kanyang puso. Palagi rin na nagtatagpo ang landas nilang dalawa ni Kenzo. Kahit madalas niya itong sungitan, ay nasanay na siyang pinagtitripan nilang dalawang isa't isa. Asara na, hindi niya namamalayan na nagiging totoo na. I'm busy. Mind your own business. Ang gulo mo kaya, Kapitan. Wala ka bang flight ngayon at akong ginugulo mo? Lumipad ka na lang kaya sa langit. Wow, bakit galit na galit ka sa akin? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo ah. Puwisit ka? Anong gagawin mo sa akin? Dati ka na talaga may balak siguro. Kinuntsaba mo na si River. Namiss lang kita, Sasha. Fine. Okay. I miss you rin, Kapitan. Ilang araw kang hindi nakipagkita sa akin. Baka may ibang babae ka na riyan. Ikaw lang ang nasa isip ko. Sagot nito. Hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso niya dahil kay Kenzo. Nakakainis ka. Hindi na ako maniniwala sa ganyang linyahan ng mga lalaki. May regalo naman ako sa iyong isang sako ng bigas at grocery. Kaagad na lumibot ang paningin niya. Asan? Mabilis naman akong kausap. Mabuti naman. Alam mong practical na regalo. Mas maganda kayang isang sako ng bigas at grocery. At least, mabubuhay ako noon. Kiss muna. Nakangiti na hinalikan niya ang lalaki ng mabilis. Kenzo, hindi ako nakikipag-PDA sa restaurant. Kahit pa sabihin nila na naghahalikan tayo at kung ano-anong ginagawa natin kapag magkasama tayo sa kondo. Huwag sa labas. Sumaludo ito. Okay, madam. Ayoko rin naman na makita ng ibang tao kapag naglalambing ka sa akin. Ang isang sakong bigas ko at grocery, huwag mong kalimutan na dalhin. Ihahatid ko na sa bahay mo. Makikitulog na rin ako. Walang pagdadalawang isip nitong sagot. Nalaki ang mga mata niya at huli na ang lahat para umiwas dahil nakita na siya ni Yasmin. May panunuri ang tingin ng kaibigan at mukhang nagtataka dahil magkasama silang dalawa ngayon ni Kenzo. Nakahawak pa siya sa braso ng lalaki na parang magkasintahan sila. Nandyan sila Yasmin at River. Nakita na nila tayong dalawa. Patay! Alam ko na marami na namang itatanong sa akin ng kaibigan ko. At sigurado na, gigisahin niya ako. Gusto niyang lamunin ng lupa noong makita na naglalakad daw mag-asawa palapit sa kanila. Wala ka namang dapat na ikatakot kung makita nila tayong dalawa. Sabihin mo, boyfriend mo ko. Kalmadong saad ni Kenzo. Napangiwi si Sasha dahil sa sinabi ng lalaki. Oo nga, in a relationship with benefits silang dalawa. Simula kasi noong kasal nila Yasmin ay palagi na silang nagkikita. Hanggang sa magdesisyon sila ng ganitong setup. Ang sabi ko, hindi niya natapos ang mahina niyang bulong sa lalaki noong magsalita si Yasmin. Tuluyan na nakalapit ang mga ito sa kanya. Nandito ba kayong dalawa para mag-date? Tanong ni Yasmin. Hindi ah. Nahihiyang pagsisinungaling niya. Sasha, huwag ka nang mahiya. Ayos lang sa akin kung magde-date kayong dalawa ni Kenzo. Wala kang dapat na ikahiya. Akala ko ba nasa ibang bansa kayo mag-asawa ngayon? Hindi kayo natuloy? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi kami tumuloy ni River na pumunta sa ibang bansa. I'm pregnant. Wow! Congrats! Masyadong ginalingan ni River. Nakabuo ka agad kayong dalawa. Excited na ako maging ninang. Masayang saad niya.
Siyempre naman, ikaw ang unang-una na kukunin ko na ninang ng anak namin ni River. Mahilig ka pala sa bata. Oo naman, masaya kayang merong buhay na bata. Isa pa, ang cute kaya nila. Gumawa na lang tayo. Bas cute kung anak nating dalawa. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang masamid siya sa sarili niyang lalamunan. Ha? Anong gumawa? Baliw! Ano ba talagang status yung dalawa, Sasha? Tanong ni River. Oo na, hindi ko na itatago. Boyfriend ko si Captain. 1 buwan pa lang kaming dalawa. Going strong. Akala ko ba na hindi kayo magkakilalang dalawa? Love, hayaan mo ng dalawa. Siguro, sila na talagang sunod na ikakasal. Dahil si Sashang nakasalo ng bulaklak mo nung kasal nating dalawa. Saway ni Yasmin. Hindi talaga natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw. Tiningnan ni Sasha ng kaibigan na si Yasmin nang nakakaloko. Baka sa mukha nito ang nagdududa sa relasyon nilang dalawa ni Kenzo. Kilala talaga siya ng kanyang kaibigan. Alagaan mong kaibigan ko, Kenzo, ah. Siya ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Bukod kay Daddy, siya ang isa sa mga iniingatan ko. Kapag yan sinaktan mo, ipakukulong talaga kita sa tulong ng asawa ko. Paalala ni Yasmin. Seryoso ako sa kaibigan mo, Yasmin. Huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala sa kanya. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Kenzo. Sigurado ka dyan? Hindi mo talaga pinaglalaruan ng kaibigan ko? Alam ko na, maraming magagandang babae sa trabaho mo. Paninigurado pa ni Yasmin. Tumango naman ang lalaki. Oo naman, pinakamaganda si Sasha sa kanilang lahat. Don't worry, Yasmin. Kapag itong si Kenzo maghanap ng idadagdag sa akin, ako mismo maghuhukay ng libingan niya. Saad naman niya. Maarting dumaing si Kenzo na para bang sinasaktan niya ito. Sasha, hindi kita dadagdagan. Bakit ko naman gagawin yun? Palaging pinapaalala sa akin ni Mami na ang mga babae ay dapat inaalagaan. Hindi pinababayaan at niloloko. Para ko na rin nalolokohin ng ina ko kapag ginawa ko yun sa'yo. Hindi rin kita lolokohin, Kenzo. Hindi ako manloloko, no? Okay na. Nagmamahalan na kayong dalawa. Umirap si Yasmin. Suportado ko rin kayong dalawa. Wala namang masama kung kayong magkatuluyan. Mas maganda nga yun. Dagdag ni River. Small world talaga. Cute naman silang dalawa. Pahabol pa ng kaibigan niya. Kasama nila Yasmin at River sa kanilang date. Hindi na silang dalawa makakatakas, lalo na dahil nahuli sila sa akto. Pero kahit na ganon, masaya naman na kasama ang mag-asawa. Sumunod na araw, gumising siya na wala na ang binata sa kanyang tabi. Noong dumako ang mata niya sa maliit na mesa, mayroong sticky note itong iniwan. Hi Sasha, mahimbing pang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Nagluto ko ng pagkain mo. Don't forget to eat ha. May flight kasi ako ng 5 a.m. See you after 5 days. Kapag talaga palaging ganitong lalaki na yun, baka ako pang maunang mahulog sa kanya. Pabuti na lang sana kung sasaluhin niya ako kapag nahulog ako. Kung hindi. Noong lumabas siya sa kanyang kwarto, ay kaagad niyang naamoy ang pagkain na niluto ni Kenzo. Hanggang dito amoy ko pa rin talagang niluto niya. Husband material talaga. Masarap na magluto. Masarap pa kumain. Noong marinig ang notification ng cellphone niya, kaagad niya itong tiningnan. Mayroong voice message na pinadala ang lalaki. Nakangiti niya naman iyon na pinakinggan. Hi baby girl, hindi pa natuloy ang flight namin ngayong umaga. Mamaya pa raw na gabi. Gusto ko sana na umuwi sa'yo, pero hindi ako pinayagan. Pagkatapos niyang pakinggan ang voice message ng lalaki, ay sakto naman na tumawag ito. What's up baby girl? Bati ni Kenzo sa kabilang linya. Bakit raw hindi natuloy ang flight mo? Hindi mo man lang ba ako babatiin ng good morning? Good morning! Good morning baby girl. Tumawag lang ako para siguraduhin kung kumain ka na. Kakain ako.
Kagabi pa lang busog na ako sa'yo eh. See you soon, Captain. See you soon, baby. I love you. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi kahit sa maliit na interaksyon nila ni Kenzo. Nakangiti niyang sinimula ng kanyang araw. Naghanda na rin siya dahil bisita siya sa kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa harap ng malaking bahay nila. Mayaman ang kanyang mga magulang, ngunit minsan lang naman magbigay ang mga ito sa kanya. Habang siya ay nagtitipid, ang kanya namang kapatid ay namumuhay ng marangya. Ano ba talagang plano mo sa buhay, Sasha? Alam ko na malaki ka na, pero puro walang kwentang ginagawa mo sa buhay. Wala kang mararating sa gusto mo. Huminga siya ng malalim noong marinig ang sermon ng kanyang ama. Dad, masaya ako sa ginagawa ko. At isa pa, meron naman akong trabaho para sa sarili ko eh. Anong trabaho mo? Bakit hindi mo gayahin tong si Dayan? Maganda ang buhay niya. Hindi man lang siya maikukumpara sa'yo. Nabibigyan pa niya kami ng daddy mo. Dagdag ng kanyang ina. Nagbibigay din naman po ako sa inyo. Simula nung bata pa ako nang bumubuhay sa sarili ko dahil ayaw niyo akong suportahan. Sagot niya. Nakapagtapos ka nga, pero kung umasta ka naman ay parang wala kang pinag-aralan. Ayaw niyo lang marinig kasi totoo naman ang sinasabi ko. Kung wala kayong kailangan ni Mama, hindi niyo naman ako naaalala eh. Hindi niyo ako magawang kumustahin kung kumusta na ba ako. Na para bang hindi niyo naman ako anak, kaya wala kayong pakialam sa akin. Saad niya. Napahawak siya sa kanyang pisngi noong malakas siya na sampalin ng kanyang ama. Huwag mo akong sabihan sa pagiging magulang ko. Gayon, mas alam ko na kung bakit mas gusto ko si Dayan kesa sa'yo. Tumakbo siya palayo sa kanyang pamilya. Sa pamilya na kahit anong gawin niya, hindi siya matatanggap. Hindi na niya kaya na marinig pa ang panunumbat ng kanyang mga magulang. Umiiyak na umalis si Sasha sa bahay ng kanyang mga magulang. Pinigilan niya ang hikbi noong tumawag si Kenzo sa kanya. Hi miss, pwede po ba kay Sasha? Miss ko na kasi yung girlfriend ko at baka matagal na naman kami na hindi magkita. Ayos lang ako. Garalgal niyang sagot. Umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi no, bakit naman ako iiyak? Baka isipin mo pa na ayaw kitang umalis at iniiyakan kita. Huwag lang asyumero. Bye na, may gagawin pa ako. Humihikbi na binabaan niya ng tawag si Kenzo. Sana nga wala na lang siyang pasok ngayon. Kumunot ang noo niya noong marinig ang tunog ng doorbell. Nagtataka siyang pumunta sa pinto kung sino ang naroon habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Captain, akala ko may flight ka ngayon. Bakit ka nandito? Gulat niyang saad. Wala na akong flight. Bakit umiiyak ka? Pag-usapan natin kung bakit umiiyak ang girlfriend ko. Naningkit ang kanyang mga mata. Sinungaling, ang sabi mo sa akin kanina. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Tell me, Sasha. Dahil na naman ba sa pamilya mo? Palagi ka na lang bang iiyak sa tuwing uuwi ka sa inyo? Hindi nito pinansin ang tanong niya. Wala, traidor lang ang mga luha ko. Tears of joy dahil nandito ka. Hindi na ako bata para maniwala na tears of joy ang lahat ng yan, Sasha. Sabihin mo na sa akin, makikinig ako. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam ko naman na kapag umuwi ako, maikukumpara na naman ako sa kapatid ko. Ayoko na ganun. Wala silang binibigay sa akin. Ako lahat ang tumayo para sa sarili ko. Ikinuwento niya sa lalaki ang lahat na nangyari noong umuwi siya. Stop crying, Sasha. I'm here. Hindi ka pabigat sa akin. At isa ako sa mga swerte na nandito ka. Sorry kung sa'yo pa ako magsusumbong. Matamis itong ngumiti. Ayos lang. Makikinig ako sa'yo. Mas maganda kapag nailalabas mo ang bigat na nararamdaman mo. Wala ka ba talagang trabaho ngayon? Nakipagpalit ako ng flight sa kaibigan ko. Umiiyak ka kanina nung tumawag ako, kaya nag-alala ako sa'yo.
Paliwanag nito. May kung ano sa puso niya na naging masaya. Baka naman in love ka na sa akin yan, Kenzo. Sinasabi ko sa'yo, bawal ka talagang ma-inlove sa akin. Tumawa si Kenzo. Baka ikaw ang ma-inlove sa akin, Sasha. Di ka pa nga ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi no? Sabi sa akin ni River, ako raw ang una mo naging boyfriend. Ang yabang mo talaga. Lumalakas ang hangin. Hinahawaan mo pa si River sa pagiging tsismoso mo. Asik niya. Hindi ako magiging tsismoso. Kinikwento lang sa akin ni River. Masama ba yun? May naging boyfriend na ako noon. Anong pangalan? Kenzo? Nakangisi nitong tanong. Hinampas niya ang balikat ng lalaki. Na walang iniisip niya tungkol sa pamilya dahil sa mga walang kwenta na pinagsasasabi nito. Ang kulit mo talaga, Kenzo. Oo na, sige na. Hindi na. Pero thank you dahil pinuntahan mo ako kahit hindi mo naman talaga kailangan na gawin. Sobrang na-appreciate ko yun. Baliw ka rin talaga no? Kung wala ka bang mahanap na magiging asawa mo, sa tingin mo, pasado ba ako sa taste mo? Oo. Nag-iinarte pa ba ako? Words, baby girl. Pang-aasar pa nito. Kung papipiliin ako sa ibang lalaki, ikaw na lang ang pipiliin ko. Dahil mabait ka naman, matangkad, mayaman, gwapo, at mahaba. Kailangan mo pa talaga na sabihin na mahaba ako? Ilang lalaki lang ang nabiyayaan ng mahaba katulad mo, no? Yan ang isang bagay na hindi mo dapat ikahiya, Kenzo. Saad niya. Ginulo ni Kenzo ang kanyang buhok nang nakangiti. Ayos ka na nga talaga. Kubukulit ka na naman eh. Bumalik na naman ang makulit at basiyahin na Sasha na kilala ko. Paano ba naman ako hindi mapapangiti kung nandyan ka? Sa mukha mo pa lang, natatawa na ako. Natatawa ka sa mukha ko. Kinikilig ka sa kagwapuhan ko. Pareho silang dalawa na tumawa, na parang may sariling mundo na masaya. Kapag ayaw sa'yo ng lahat, tandaan mo na, ako, gusto kita. Hindi lang gusto, dahil mahal kita. Hindi lang niya palapit si Kenzo at malalim na hinalikan. Alam niya na kapag magulo ang takbo ng mundo para sa kanya, may matatakbuhan siya. Kaagad naman na tumugon sa kanya ang binata, hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo. Nawala ang problema at ang iniisip niya dahil kay Kenzo. Nakalimutan niya ang mga masasakit na sinabi ng kanyang ama dahil hindi pinaparamdam sa kanya iyon ng lalaki. At hindi niya akalain na may unti-unti na palang nababago ang presensya ni Kenzo. At mayroon pang blessings na darating nang hindi niya inaasahan. Ilang beses siyang dumuwal dahil parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Simula noong kumain silang dalawa ni Yasmin sa kanyang kondo. Hindi niya nagustuhan ang amoy at bigla na lamang siyang naduwal. Ayos ka lang ba talaga? Hindi kaya buntis ka na, friend? Sabi mo naman ay nagtatali kayong dalawa ni Kenzo. Hindi malabo na mabuntis ka niya. Nag-aalalang tanong ni Yasmin. Hindi ko alam, pero nitong nakaraang araw ay madalas akong maduwal at sensitibo ang pang-amoy. Parang hinahalukay rin ang tiyan ko. Ang sakit. Sagot niya. Sandali lang, kukunin ko ang pregnancy test ko. Subukan mo para malaman natin kung buntis ka nga ba talaga. Mabuti nang malaman natin ng maaga. Paano kung buntis nga ako? Natatakot ka ba? Umiling siya. Hindi dahil sa natatakot ako. Alam ko na ginawa ko to. Hindi ko pwedeng takbuhan ang ginawa ko. Ano man ang magiging resulta, nandito lang ako. Isa pa, tutulungan kitang palakihin ang magiging anak niyo kung sakali man. Hinintay ni Sasha si Yasmin na bumalik. Nandito siya sa bahay ng kaibigan dahil bumisita siya. Ngunit biglang sumama ang pakiramdam niya at walang tigil siyang nagduduwal. Pagbalik ni Yasmin, kaagad niyang sinubukan ang pregnancy test. Positive, Yasmin! Oh my God! May 2 guhit na nakalagay. Buntis talaga ako. Magkakaroon na kami ng anak ni Kenzo. Kapag umuwi siya, sabihin mo sa kanya na buntis ka. Huwag mo nang patagalin. Nakangiting niyakap siya ni Yasmin. Paano kung
Ayaw niya. Kung ayaw niya, hindi mo ipipilit. Ano yun? Marunong siyang gumawa ng bata tapos ayaw niyang managot? Makapal ang mukha niya, Sasha. Napailing siya. Grabe mo naman pagsalitaan si Kenzo. Hindi siya ganong tao, Yasmin. Maarteng umirap si Yasmin. Sinasabi ko lang na mas maaga. Sasabihin ko talaga sa asawa ko. Sasamahan pa kitang ipakulong si Captain. Kahit alam ko na may possibility na makabuo kami, nagulat pa rin ako. Hindi ka kasi gumamit ng protection. Sermon pa nito. At talaga ngayon mo pa ako sa sermonan? Asik niya pabalik. Alam ko naman na malaki ka na, Sasha. Ako ang isa sa pinakamasayang tao nung nalaman ko na buntis ka. Pero gusto ko lang sabihin na tanga ka rin, best friend. Balak pa akong kausapin nila mami ngayon. Pupuntahan ko pa sila pagkatapos nating magkita. Huwag munang ipaalam sa kanila na buntis ka. Baka kung ano na naman ang sabihin nila sa'yo. Hindi pa naman anak ng anghel ang pamilya mo. Ayaw ko rin na ipaalam sa kanila. Lalo na, hindi nila alam ang tungkol kay Kenzo. Mahigpit na niyakap ni Sasha ang kaibigan. Kapag kasama si Yasmin, alam niya wala ring dapat isipin. Naging support system nila ang isa't isa. Nang umuwi siya sa kanilang bahay para makita ang kanyang mga magulang, pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Yasmin, bilang respeto na rin sa kanila at dahil nais siyang makita ng mga ito, kaya tumuloy siya. Nalaki ang mga mata niya noong pagbalik niya sa sala mula sa kanyang kwarto, ay nakita niyang hawak na ng kanyang ina ang mga gamit niya. Anong ibig sabihin nito? Kanino to, Sasha? Nagpabuntis ka? Gulat at galit nitong tanong. Mama, magpapaliwanag po ako. Nakayuko siya na hawak ang pisngi noong sampalin siya ng ina. Hindi siya makatingin sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Sa tuwing uuwi ka na lang ba talaga? May dala kang problema? Problemang binibigay mo sa amin palagi. Ang tigas-tagas kasi ng ulo mo. Hindi ko. Lintik na palusot yan. Anong sasabihin na hindi mo ginusto? Ilang beses ko na narinig sa mga pelikula. Kaya wag mo kong sabihin na hindi mo ginusto. Nagkakagulo na sila noong dumating ang kanyang ama. Anong ingay ito? Malayo pa lang ako. Dinig na dinig ko ng mga sigaw ninyo. Gina, bakit ka ba nagwawala? Humihikbi siyang sumagot. Buntis po ako. May plano naman po ako sabihin sa inyo. Kaso, ngayong araw ko lang nalaman na buntis ako. Mas lumakas ang paghikbi niya noong sampalin din siya ng kanyang ama ng malakas sa magkabilang pisngi. Nagpabuntis ka talaga? Sinong ama, Sasha? Ako lang di mo talaga. Hindi ka pa nga kasal, tapos magkakaroon ka na ng anak. Wala kang trabaho. Anong ipapakain mo sa bata? Sa tingin niyo lang, palagi ako rebelde. Pero may buhay at pangarap din ako. Hindi ako papayag na magdusang anak ko. Magutom at hindi makuha ang gusto niya. Tama na. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sumasagot ka pa talaga? Yan bang nakukuha mong ugali sa kalye? Galit pa na tanong ng kanyang ina. Bibigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ako aasa sa inyo. Wala kayong binibigay sa akin. Wala kang utang na loob. Tignan natin kung saan kayo pupulutin ng anak mo. Wala ka nang naitulong. Puro ka pa disgrasya. Mayaman ang ama ng anak ko. Kayang-kaya niya kaming buhayin. Sa ngayon, wala akong trabaho. Pero maghahanap din ako. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Mama, isang sikat na pilotong palagi niyang kasama. Yung sinasabi ko sa'yo. Nagpapaawang saad ni Diana. Mas nababagi sila ng kapatid mo. Kaya hindi ako makakapayag na magpakasal kayong dalawa. Natawa siya bigla sa sinabi ng kanyang ina. Kahit kailan talaga, paborito ng mga ito ang kapatid niya. Mama, naririnig mo bang sarili mo? Si Kenzo ang ama ng anak ko. At dahil gusto siya ni Diana, ganun mo na lang siya ipapasa? Tanong niya. Hindi ni Sasha talaga alam kung parte ba siya ng pamilya. Dahil ganito siya ituring ng kanyang mga magulang. Palaging ang kapatid niya ang pinapabura ng mga ito. Pero ngayon,
hindi siya papayag na makuha nila si Kenzo. Kaagad siyang dumiretso muli sa bahay nila Yasmin para humingi ng tulong sa kaibigan at sa asawa nito. Alam niya may mga tauhan ng kanyang kaibigan para tulungan siya sa kanyang plano. Anong problema, Sasha? Hindi ba tinanggap ni Kenzo ang pinagbubuntis mo? Tinanggihan kanyang panagutan? Bungad nito. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na buntis ako. Ngayon ko sana balak sabihin sa kanila. Pero nalaman ng mga magulang ko. Anong sinabi nila? Hindi na ako magtataka kung hindi magandang kinalabasan. Nag-aalala nitong Saad. Sa tagal nilang dalawa na magkaibigan, kilala na nila ang isa't isa. Yun na nga, gusto nila na magpakasal si Kenzo at ang kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan ang gusto nilang mangyari. Ipapakasal nila ang ama ng dinadala ko sa kapatid ko. Asa na nga ba yung baril ko rito? Ako talaga, umiinit ang ulo ko sa pamilya mo. Lahat na lang ipara sa kapatid mo. Anak ka rin naman nila. Stress na sagot ni Yasmin. Hindi ko talaga maintindihan. Nasa na ba yung susi ko? Susugurin ko na talagang mga magulang mo. Oo, mas matanda sila. Pero mali ang ginagawa nila. Hindi dapat tayo pumapayag na ganunin ka lang nila. Kailangan ko ng tulong, Yasmin. Wala akong maisip na iba sa ngayon. Pakiusap niya. Anong tulong ang kailangan mo? Kailangan ko ng kidnapin si Kenzo. Aayain ko siyang pakasalan ako. Kung ayaw niya, ay ipipilit ko. Sagot niya. Walang pagdadalawang isip na tumango si Yasmin. Hindi to pwedeng malaman ni River. Alam mo naman na magkaibigan yung dalawa na yun. Pero kailangan natin siya. Ngumisi ang kaibigan niya. Nakalimutan mo na yata na akong kaibigan mo. May mga tauhan kami na pwede nating utusan. Pupuntahan ko si Kenzo. Alam ko na, uuwi siya ngayon. Bakit mo pa siya pupuntahan? Kidnapin na natin. Para hindi halata. Pagkatapos nilang mag-usap na magkaibigan, kaagad na nagtungo si Sasha sa airport para puntahan ng lalaki. Buo na ang loob niya. Sasabihin niya sa lalaki na buntis siya at magkakaanak na silang dalawa. Kenzo! Buntis ako! Malakas niyang sigaw noong makita ang lalaki. Sasha, ano ginagawa mo dito? Bungad ni Kenzo. Noong makalapit ito, ay kaagad siya nitong hinalikan. Hi. Gusto lang kitang salubungin. Namiss kasi kita. Ilang araw na rin na hindi tayo nagkita. Good thing na sinalubong mo ko. I'm happy that it's you. Nanlaki ang mga mata ni Sasha noong bigla siyang yakapin ng lalaki. Naagaw tuloy nila lalo ang atensyon ng kanyang mga kasamahan na kapwa clerk ng eroplano. Pero hindi ko pa rin nakalimutan ang sinagaw mo. Totoo ba na? Buntis ka? Tumitig ito sa kanya. Ha? Meron ba akong sinabi sa'yo na buntis ako? Nauutal niyang tanong. Tumingin sa paligid si Kenzo na nakangisi. Mukhang hinahamon siya. Kailangan ko pa ba na itanong sa mga taong nandito kung narinig nila na sumigaw ka na buntis ka at akong ama? Ha? Hindi. Huwag mo nang itanong sa kanila. Nagbibiro lang naman ako kanina para makuha kong atensyon. Hindi talaga ako buntis. Joke lang yon. Hindi ba uso na ngayon ng mga pranks? Di uso sa akin ng mga prank, Sasha. Nag-aasaran na tanong pa nito para makasiguro. Nalaki ang mga bata ni Sasha noong hapitin siya ng lalaki upang ipagdikit ang katawan nilang dalawa. Bumaba ang mukha nito. Hinalikan siya. Hindi niya namalayan na tumutugo na siya sa mainit na halik ng lalaki. Natigilan siya noong makita ang isang lalaki na humampas kay Kenzo. Bago pa man siya matauhan ay binuhat na nito ang lalaki patungo sa loob ng van at nasa loob na sila patungo sa isla. Anong ibig sabihin nito? Nagpupumiglas na tanong ni Kenzo. Baby, anong ibig sabihin nito? Tanggalin mo na to. Papalampasin ko to. Hindi ko tatanggalin yan, Kenzo. Matapang niyang sagot. Kung ganun, anong gusto mo? Magpakasal na tayo sa ayaw at sa gusto mo.
Magpapakasal tayo? Sa tingin mo ba, gusto kita napakasalan? Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa sinabi ni Kenzo. Kahit ayaw mo akong pakasalan, hindi ka makakaalis dito nang hindi mo ko asawa, Kenzo. Pinigilan niyang mautal at ipakita na nasasaktan siya. Kaya pinadukot mo ko. Sa tingin mo ba, walang nakakita sa'yo? Sigurado ako na ngayon pa lang, pinaghahanap na kayo ng otoridad. Nanlaki ang mga mata ni Sasha noong makita niya kung paano madaling natanggal ni Kenzo ang pagkakatali sa mga kamay nito. Malakas siyang sumigaw. Sa tingin mo ba, kaya mo akong hulihin, Sasha? Nangahamon itong tanong. Bakit ka nakawala? Pinatali ko yan ng mahigpit. Nataranta siya noong marinig niya ang palapit na yabag. Hindi yun ang mga tauhan ni Yasmin dahil pinaalis niya na. Diyan ka lang, Kenzo! Kinakabahan niyang sigaw. Ano na, hindi pa ba tayo magpapakasal, Sasha? Kanina pa ako naiinip. Sana sinabihan ko na lang ang mga magulang ko kung magpapakasal tayong dalawa. Hindi siya nakagalaw noong i-corner siya ng lalaki. Masyado pa rin siyang nagulat sa mga nangyayari. Maging sa mga naririnig niya mula sa lalaki. Mukha na siyang baliw. Alam mo ang plano ko? Paano mo nalaman? Sabihin na natin na meron akong magaling na kaibigan at malakas na mga tauhan. Kaya alam namin ang plano mo. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, Sasha. Will you marry me? Sandali! Nababaliw ako sa'yo, Kenzo! Naguguluhan niyang pigil. Humalakak si Kenzo. Sayang, ang akala ko ay baliw ka na sa akin dahil baliw na baliw ako sa'yo, Sasha. Kanina sinabi mo sa akin na buntis ka. At ngayon naman, kinidnap mo ko para tumanggi. Sino ba ako para tanggihan ka? Magpakasal na tayo, Kenzo! Hindi tayo aalis dito na hindi ka nagiging aking baby. Hindi tayo aalis sa isla na hindi kita asawa. Mahal kita, Captain! Hindi niya akalain na kahit palpak ang naging plano nilang magkaibigan, pero meron naman itong magandang naidulot. Nagpahinga siya ngayon at si Kenzo ang umasikaso sa kasal nilang gaganapin kinabukasan. Kaagad niyang sinagot ang kanyang cellphone noong makita na tumatawag si Yasmin. Bruha, sorry, talaman ng asawa ko. Kumusta ang plano natin? Sa labas talaga matutulog tong si River kapag sinumbong niyang plano kay Kenzo. Kanina pa ako hindi mapakali dito sa kakaisip sa'yo. Pero okay lang naman dito. Walang nakaalam na nawawala si Kenzo. Bungad ni Yasmin. Ibig sabihin ay si River pala nagsabi kay Kenzo sa plano natin? Tatamaan talaga sa akin ang asawa mo, Yasmin. Sinabi talaga niya kay Kenzo. Ako na bahala sa asawa ko. Sa labas siya matutulog, no? At hindi talaga siya makakalapit sa akin hanggat hindi niya inaamin ang pagkakamali niyang nagawa. Yasmin, kaya mo bang pumunta dito bukas? Gusto ko sana na magalit sa asawa mo, pero gusto ko na magpasalamat sa kanya. Naghahanda na si Kenzo para sa kasal namin bukas. Gusto ko na nandun ka. Talaga? Wow! I'm so happy for you! Pero hindi kaya nauntog ang ulo niya habang papunta kayo dyan sa isla? Yasmin naman, hindi ko naman gustong saktan si Kenzo. Alam mo naman na, mahal ko yung tao. Nagbibiro lang naman ako. Gusto ko lang pagaanin ng loob mo. Medyo nagulat din ako. Ikaw kasi, baliw ka rin. Bruha ka. Nagsisina ako sa ginawa kong pagiging desperada. Humingi na rin ako ng tawad kay Kenzo. Ang laki talaga ng pasensya ni Kenzo pagdating sa'yo. Kaya medyo gusto ko siya noon para sa'yo eh. Pero dahil sa ginawa niya ngayon, gustong gusto ko na siya para sa'yo. Don't worry, makakarating kami mag-asawa sa kasal ninyo. Aasahan kita, Yasmin. Kinabukasan, maaga ang paghahanda niya para sa kasal. Hindi na silang dalawa nagkita ni Kenzo. Sa simbahan na lamang. Hindi mawala ang ngiti niya habang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay ang lalaking mahal niya. Hindi niya namalayan na nasa harapan na pala siya nito sa altar. Nakangiti ng malaki si Kenzo noong ilahad nito ang kamay sa kanya. Ang ganda mo, Sasha. Bulong ni Kenzo. Thank you. Ang gwapo mo rin sa suot mo. Bagay na bagay sa'yo.
Saad niya. Wala nang bawian. Pagkatapos ng kasal natin, magiging akin ka na rin. Magiging asawa na kita. Magiging bisis na kita. Hindi niya mapigilan ang sarili na halikan ng lalaki. Hindi pa nga kayo kinakasal. Idalikan mo na kaagad, Sasha. Natatawa namang komento ni River. Siguro po, Father. Ituloy na natin ang kasal. Paalisin na lang po tong dalawa. Mukhang hindi makapaghintay eh. Saad din ni Yasmin. Nagkatinginan silang dalawa at parehong natawa sa kanilang ginawa. Ituloy na natin, Father. Wala na po tong atrasan. Napakamot siya sa ulo. Bumalik silang dalawa ni Kenzo sa paglalakad palapit sa altar. Maliit at simpleng seremonya ng kasal, ngunit napakalaking bagay para sa kanya. Kasal na silang dalawa ni Kenzo. Walang nagawang pilitan dahil mahal nila ang isa't isa. Ilang araw pa silang nanatili para makapag-relax. Pagbalik nila ni Kenzo sa Maynila, sa bahay ng lalaki siya tumira. Ngayong araw ay balak niya itong sunduin sa airport. Pinapasok naman siya ng guard dahil kilala na siya rito. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Diane na nagpupumilit na pumasok. Sinabi ko na sa inyo na fiancé ko si Kenzo. Pagkikita kaming dalawa. Bakit niyo ba ako pinipigilan? Napakunot siya nung marinig ang boses ng kanyang kapatid. Mas naging malinaw sa kanyang paningin na pinipigil ito ng mga guard. Ma'am, pasensya na. Walang sinabi si Captain na bisita ka niya. Nasa loob ng girlfriend niya. Kilala siya ng lahat dito. Pero hindi ka po pamilyar sa amin. Sumusunod lang po kami sa protocol ng airport. Diane, anong ginagawa mo rito? Huwag kang gumawa ng gulo. Maraming nakatingin sa'yo. Tanong niya. Galit na bumaling si Diane sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Lalandiin mo na naman si Kenzo? Hindi ako papayag na gawin mo yon. Wow ako pang lalandi sa kanya? Hindi ba totoo naman? Kaya nga galit na galit sila mami at papa sa'yo. Ayaw ka na nilang pabalikin sa bahay natin. Anong ginagawa mo rito? Utang na loob. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Kung meron ka pang natitirang hiya para sa sarili mo. Inis niyang sabi. Hindi mo pa rin ba alam na pumayag si Mami Gina at Papa na si Kenzo na ang magiging asawa ko at hindi ikaw? Tumawa siya ng sarkastiko. Ha? Kailangan nilang magdesisyon kung sino dapat maging asawa ni Kenzo? Kung hindi man akong pwede sa kanya, I hope it's not you. Bakit? Sasabihin mo kay Kenzo na buntis ka? At sa tingin mo naman, magugustuhan ka niya dahil sa pinagbubuntis mo ang anak niyong dalawa? Bakit? Paano kung nabuo namin ang anak namin? Because we love each other. Hindi ka parte ron. Si Mama or si Dad. Hindi kayo parte na ng buhay ko. Because you only care for yourself. Hindi mo makukuha si Kenzo. Akin lang siya. Akin si Kenzo. Galit na galit nitong sigaw. Siguro nga spoiled ka nila Mama at Dad. Pero hindi mo makukuha ang lahat ng gustuhin mo. Lalo na hindi mo naman pagmamay-ari, Diana. Napaatras siya at mahigpit na napahawak sa malapit na mesa para kumuha ng suporta sa pagkabuwal. Galit na galit ang kanyang kapatid. Mas lalo niyang napagtanto na magkaiba nga silang dalawa. What are you doing? Narinig niya ang maotoridad na boses ni Kenzo. Are you okay, Sasha? Saan ba sakit, baby girl? Natigilan ang mga kasamahan ni Kenzo. Maging ang mga ito ay nakikinood na rin sa kanila sa iskandalo na sinimula ng kanyang kapatid. Hello, Kenzo. I'm Diane. I'm your fiancé. Sabat ng kapatid niya. Excuse me, miss. Hindi kita kilala. Hindi ako interesado. Malamig nitong sagot kay Diane. Magkapatid kaming dalawa ni Sasha. I'm your soon-to-be wife. Suportado yun ng mga magulang namin. Ayaw nila kay Sasha. Hinawakan ni Kenzo ang kanyang kamay ng mahigpit. Kasal ako kay Sasha. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi tayong dalawa magkakilala. Ako ang may gusto kay Sasha. Kung ayaw ng mga magulang mo, then please, my wife is pregnant. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Mered, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Gulat na tanong pa ng kanyang kapatid. Bumaling ito sa kanya
na parang trinaydor niya ito. Let's go, Sasha. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ako lang dapat ang magiging asawa mo, Kenzo. Walang hiya ka talaga, Sasha. Nagwawalang sigaw ni Diana. Nagwawala si Diana noong umalis silang dalawa ng lalaki. Maingat ang pag-alalay nito sa kanya na parang isa siyang mamahalin na bagay palayo sa kanyang kapatid. Dapat sinabi mo sa akin agad na ginugulo ko ng kapatid mo. Di ko sila gusto dahil sa ginagawa nila. Saad ni Kenzo. Mas lalo ko talagang napagtanto na hindi naman ako parte ng pamilya. At sigurado na sasabihin yun ni Dayan sa parents namin. Magsusumbong siya. Sagot niya. Haharapin natin sila. Haharapin natin ang mga magulang mo na magkasama. Wala kang dapat ipag-alala. Ilang araw matapos ang insidente na ginawa ni Dayan sa airport, tumawag ang kanyang mga magulang dahil gusto siyang makausap. Pumayag pa rin siya. Gusto niyang matapos na ang lahat. Bilang respeto pa rin sa inyo, kaya ako nandito. Ano po bang sasabihin ninyo? Panimula niya. Nabalitaan namin ang nangyari nung isang araw. Napahiya ang kapatid mo. Iritado na sabi ng kanyang ina. Si Dayan ang pumunta sa airport at nagsimula ng gulo. Siyang gumawa ng ikakapahiya niya. Kung sasabihin mo sa akin na itigil ko to, hindi ko po yun gagawin. Ang tagas talaga ng ulo mo. Bakit si Dayan? Maraming lalaki sa mundo. Pero bakit si Kenzo din ang gusto niya? Hindi ko po ibibigay ang asawa ko sa kanya. Balik niyang sabi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na layuan mo na siya? Bakit po? Bakit ako ang kailangan na lumayo para mapagbigyan niyo si Dayan? Anak niyo rin naman ako. Anak ka lang ng daddy mo. Hindi kita anak dahil mahalas ka sa buhay ko. Bumaling ang tingin niya sa may pinto noong dumating si Dayan. May kasama itong doktor na ikinataka niya. May mga kalalakihan din na pumasok. Nagbantay sa pinto, paikot sa kanila. Mama, ready na sila. Imporma ni Dayan noong pumasok ito. Anong balak niyo na gawin? Kinakabahan niyang tanong. Kailangan nang mawala ng anak mo para makuha ko si Kenzo. Masayang sagot ni Dayan. Nababaliw na kayong mag-ina! Sigaw niya. Lumapit ang dalawang lalaki kay Sasha at kaagad na hinawakan ng kanyang braso. Nagpumiglas siya. Masama ang tingin na pinukol niya sa mag-ina. Bitawan niyo ako! Nagpumiglas noong hawakan siya ng mga tauhan ng kanyang ina. Kapag nawala ang anak na dinadala mo, tiyak na hindi ka na rin mamahalin ni Kenzo. Buburhin din kita sa landas niya. Lahat ng meron ka ay magiging akin na, Sasha. Bulong ni Dayan. Wala naman talagang dapat na sa kanya, Dayan. Dagdag ng kanyang ina. Hayop kayong mag-ina. Dahil kapag nabuhay ako, sisiguraduhin ko na hindi rin kayo magiging masaya. Sigaw niya. Ngunit nakatanggap siya ng malakas na sampal dahil doon. Hindi na yun mangyayari. Talunan ka pa rin. Napapikit siya noong may lalaking sumuntok sa kanyang tiyan. Kaagad siyang napapikit dahil sa matinding sakit sa kanyang tiyan. Pagbabayaran niyo to! Nahihirapan niyang sigaw habang iniinda ang kirot ng tiyan. Bago siya mawala ng malay, narinig niya ang galit na sigaw ni Kenzo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Bitawan yung asawa ko! Noong magising siya, puting kisame ang bumungad sa kanyang mga mata. Noong bumaling siya sa kanyang kanan, nakita niya ang kanyang asawa. Natutulog na hawak ang kanyang kamay. Kenzo, ang baby ko! Ang baby ko! Hinihingal niyang sigaw. Baby girl, I'm here. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, tatawagin ko si Doc para matingnan ka nila. Kumusta ng anak natin? Ayos lang ba siya? Ligtas na kayong dalawa. Don't stress yourself, please. Natatakot ako, lalo na kanina para sa'yo. Pinakulong ko ang lahat ng involved sa nangyari, kasama ang doktor na kakuntsaba nila. Hindi ko na pwedeng palampasin ang ginawa nila sa'yo, Sasha. Hindi na magbabago ang isip ko pagdating sa kapakanan mo. Hindi na ako maawa sa kanila. Hindi ko sila kadugo.
Anak lang ako ni Daddy, pero sa ibang babae. Wala nang respeto ko sa kanila. Balak pa nilang idamay ang anak natin. Hindi ako magbibigay ng awa dahil sa ginawa nila sa inyo at sa anak natin. Sasha, kahit pamilya mo sila, hindi tamang ginagawa nila. Hindi ako matatahimik na kung palalampasin ko to. Mas malala pang mangyayari sa susunod. Baka sa tono ang galit. Sorry kung hindi ako nagpaalam sa'yo na pupuntahan ko sila. Hindi sana kami napahamak. Umiling si Kenzo. Hindi na dapat pa tayong magsisihan sa nangyari. Tapos na yun. Ayoko ma-stress ka. Tinakot mo ko kanina. Takot akong mawalang anak natin. Pero mas natatakot akong mawala ka sa akin. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Natakot din siya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang asawa. Pasensya ka na sa pamilya ko. Hindi ko rin akalain na kayang gawin yun ng mga magulang ko para sa kapatid ko. Huwag mo nang isipin yun. Hindi ko ipagpapalit ang magiging masayang buhay kasamang anak natin sa ibang babae. Sa taong hindi ko naman kilala. At lalo na sa babae na hindi ko naman mahal. Ikaw ang pinakasalan ko. At ikaw ang babaeng mahal ko, Sasha. Wala nang magagawang iba pa sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Hindi rin ako papayag na sirain pa nila ang buhay ko. Hindi sila tumayong magulang sa akin. Minsan, akong sinisisi nila kapag may problema. O nahihirapan sila dahil din naman sa kanilang kagagawan. Nakatitig lamang si Sasha noong bumukas ang pinto at pumasok doon ang hindi katandaan ng isang babae at isang lalaki. Mabilis ang mga itong sinalubong si Kenzo ng isang mahigpit na yakap. Ngumiti ng matamis ang ginang noong bumaling sa kanya. Hay anak, are you okay na? Nabalitaan namin mula kay Kenzo ang ginawa ng ina at kapatid mo. Bati ng ginang. Ayos na po ako. Wala naman na po na masakit sa akin. Anong ginawa mo na sa kanila, Kenzo? Kailangan nila na pagbayaran ang ginawa nila sa mag-ina mo. Napag-usapan na po namin ni Sasha na magsasampa kami ng kaso sa kanila. Nako, hindi ko yun kayang gawin sa apo ko. Sa unang apo ko pa talaga nila ginawa yun. Malambing na tanong ng ginang. Hindi po ba kayo galit sa akin? Mahinang tanong niya. Naisip niya rin na baka ay hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Kenzo. Pero noong marinig ang sagot ng ginang, napatunayan niyang mali ang kanyang pinaniniwalaan. Malambing na ngumiti ang ina ni Kenzo. Bakit naman ako magagalit sa iyo, dear? Wala naman kaming rason para magalit sa iyo. Huwag mong isipin yon, baka ma-stress ka lalo. Gusto kita para sa anak ko. At kahit sino pang magustuhan ng anak ko, ay suportado ko siya. Mami Emmy, or kung gusto mo ay mama, kung saan ka mas komportable. Parte ka na ng pamilya namin. Thank you, mama. Pinikot ko lang kasi ang anak niyo eh. Masayang saad niya. Humalakhak ito. Alam mo, hindi ako maniniwala dahil sa laking tao ng anak ko. Hindi siya umangal. Magaling kasi ako magturo sa anak natin kapag nasa harapan ng grasya, huwag tatanggi. Saad din ng ama ni Kenzo. Tumikhim ang kanyang asawa. Iba naman ang tinuro mo sa akin, Dad. Diskarte kong ginamit ko. Sa tingin ko nga rin po, Dad, na hindi talaga nakuha ni Kenzo yun mula sa'yo. Minsan, iisipin ko na nababaliw na siya sa akin. Ang hirap mo nang ipagtanggol sa part na yan, anak. Natatawang saad pa ni Dad. Hindi na, Dad. Kaya ko na to. Maiintindihan naman ako ng asawa ko. Yun ang mahalaga. Asik ni Kenzo. Alagaan mo ang asawa mo palagi. Kapag wala ka, pwede namin siyang samahan. Kailangan na magbabantay sa kanya. Paalala ni Mama. Kaya ko pa naman po, Mama. Hindi pa naman ganoon kalaki yung tiyan ko kaya malayo pa ako nakakagalaw. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan. At isa pa, pasaya ako na alagaan ka at ang apo namin. Nakakapanibago ang lahat para sa kanya. Hindi siya lumaki sa buhay na merong kaagapay. Pero sobra-sobra ang pagmamahal na binibigay sa kanya ni Kenzo at ang pamilya nito na noong una ay akala niya hindi siya tatanggapin. Umalis din ang mag-asawa noong gumabi na. Silang dalawa na lang ni Kenzo ang naiwan.
dahil bukas pa siya pinayagan na umuwi. Ang pagbubuntis ay isa sa pinakamahirap na stage para kay Sasha. Minsan ay hindi niya na maintindihan ang kanyang sarili. Mayroon siyang mga pagkain na gusto niyang kainin. Mayroon ang pagbabago sa hugis ng kanyang katawan. Ngunit mas humanga siya sa kanyang asawa. Masasabi niyang si Kenzo ang higit na nagdusa sa kanilang dalawa. Mahaba ang pasensya ng kanyang asawa. Maingat din ito sa kanya dahil masela ng kanyang pagbubuntis. Nakatulong din na nandito si Mama Emmy at Papa Kenji para gabayan sila. Lumipas ang 7 buwan ng mabilis pero marami siyang bagong natutunan. Magkasama silang dalawa ng ina na bumaba para puntahan ng mag-ama. Sa labas sila kakain dahil naghanda si Kenzo at Daddy Kenji. Pagpasok pa lang ay amoy na niya ang barbecue na masaya nilang pinagsaluhan na kainin. Kenzo! Nahihirapan niyang tawag sa lalaki bago pa man sila magsimulang kumain. Napahawak siya sa kanyang tiyan noong makaramdam ng matinding sakit. What happened, Sasha? Naiihi ka? Nagtataka nitong tanong. Hindi siya nakasagot sa asawa dahil na rin sa gulat. Matinding sakit ang mas nanaig sa kanyang sistema. Pumutok na ang panubigan ni Sasha, Kenji. Kunin mong gamit sa taas. Kenzo, ihanda mong sasakyan. Bilisan niyong mag-ama. Dali na! Sigaw ni Mama Emmy. Aray! Nahihirapang daing niya. Bilisan niyong dalawa. Ikaw, Kenji, kunin mo ang gamit sa taas. Ikaw naman, Kenzo, ihanda mong sasakyan natin. Natatawang utos ni Mama Emmy sa dalawang lalaki na kasama nila. Mama, kumalma ka lang. Ayos lang po ako. Paalala niya kahit na nahihirapan. Sabi ko na, kanina pa ako nakatingin sa'yo. Masakit ba, anak? Nasaan na bang dalawang yon? Doong bumalik sa Kenzo, nagmamadali siya nitong binuhat. Halos sumigaw siya sa sakit habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso ng lalaki. Lahat sila ay hindi mapakali. Doong makarating sa ospital, dumiretso kaagad sila sa delivery room. Hanggang sa marinig niya ang iyak ng kanyang anak. Noong masilayan niya kung gaano kaganda ang kanyang anak, sa gitna ng pagod at sakit sa panganganak, hindi niya mapigilang umiyak. Nanay na talaga siya. Napakaganda ng anak nila ni Kenzo. Lumipas ang 3 taon. Masaya niyang nasubaybayan ang paglaki ng kanilang anak. Simula sa una nitong iyak, paglakad at tawa. Sa lahat ng unang beses nito. Mama, I love you! Happy Mother's Day! Malambing na bati ni Caroline ang anak nilang dalawa ni Kenzo. Good morning, anak. Thank you. Naalala mo talaga na Mother's Day ngayon? Sabi po ni Dada sa akin. Matamis siyang ngumiti. Ang sweet naman ng baby ko na maganda. Halika nga rito. Yakap ka kay Mommy. Mommy, ikaw pong best mommy ko. Palagi mo akong love at si Dada. Palagi mo kaming nilulutuan ng food. Palagi mo akong inaalagaan. Because Mommy promised to God na alagaan ko ang pamilya ko. Hindi ka dapat mag-thank you sa akin. Kasi duty ko na alagaan ka. Kayong dalawa ni Dada ang nag-complete sa buhay na pangarap ko. I love you, Mommy ko! Masaya ang puso niya na makita na masaya din ang kanyang anak. Hindi umiiyak dahil nararamdaman ito na walang nagmamahal sa kanya. Nasaan palang Dada mo? Bakit wala siya? Nasa baba po, Mommy. Halika, puntahan natin ang Dada mo. Gabi na siyang umuwi kagabi. Pag-aaya niya. Magkahawak silang dalawa na bumaba ni Caroline. Mommy, pogi naman Dada! Sabi ni Caroline habang pinapanood ang galaw ng ama sa kusina. Magaling sa kusina si Kenzo. Walang bagay na hindi ito magaling. At dahil pogi ang Dada mo, may free pass siya. Natatawa niyang sagot. Noong makita silang dalawa ni Kenzo, kaagad nitong itinigil ang ginagawa para lapitan sila. Good morning, mahal. Happy Mother's Day to may napakaganda na asawa. Nagluto na ako ng pagkain natin. Tinulungan ako ni Caroline. Yes, Captain!
Sumaludo si Caroline noong sumagot ito sa kanyang ama. Kayong mag-ama talaga. Ang dami niyong pakulo na nalalaman. Saad niya. Siyempre naman, deserve mong lahat ng to. Bumabawi lang akong alagaan ka dahil wala ako ng ilang araw. Baka rin alam mo na, naghihintay tayo sa kapatid ni Caroline. Hindi na natin kailangan na maghintay dahil binigay na sa atin. Saad niya bigla. Nabitawan ni Kenzo ang plato na hawak niya. Si Caroline naman ay napatakip ng bibig. Hala, Dada! Lagot ka! Basag mo plato ni Mama! Mahal po yan! Buntis ka? Totoo ba, Sasha? Buntis ka talaga? Hindi ka nagbibiro? Gulat na tanong ni Kenzo. Bakit parang gulat na gulat ka riyan? Totoo nga, buntis ako. Nung isang araw ko lang nalaman. Si Yasmin kasi, sinamahan ko. Pati ako pina-check up sa OBGYN niya. Nalaman namin na buntis din pala ako. Puna niya. Yes! Hindi ko alam pero parang iiyak ako, Sasha. Matagal na natin na inihintay ang kasunod ni Caroline. Ano sinasabi mo, Dada? Hindi ko naiintindihan. Naguguluhang tanong ni Caroline. Magkakaroon ka na ng kapatid, Caroline. Buntis si mami mo. Humagikhik ang anak niya. Yay! Magkakaroon na ako ng maraming kapatid. 10! Napangiwi siya. Anak, hindi pig si mami. Diyos ko, daming anak palang gusto ng anak mo. Tatanda yata kung buntis palagi, Kenzo. Bawal po bang maraming kapatid? Gusto mo, Mami? Help kita? Ilang beses nang naubo si Kenzo at napamasahe ito sa noo. Pareho na hindi maipinta ang mukha nilang mag-asawa dahil sa sinabi ng kanilang anak. Caroline, sobrang bata mo pa, anak. Ang pagkakaroon ng baby ay para lang sa mga adults. Hindi mo na kailangan na i-help si mami mo. Sagot ni Kenzo kay Caroline. 10 is many, anak. Dagdag niya. Tumango si Caroline. It's okay, Mama. Basta po may kapatid ako. Chismis ko kay Papa Lo na makikitulog ulit ako sa kanila. Sigurado ako, lalaki ng susunod mo na kapatid, Caroline. Sabihin mo kay Papa Lo na worth it ang sleepover mo. Magkakaroon ka na ng kapatid. Napailing siya. Kahit hindi ka man magkaroon ng maraming kapatid, punong-puno ka naman sa pagmamahal namin. I will be your best mommy. Promise ko yan sa'yo. Ako rin ang best dada para sa inyo. Hindi lang ama, pati na rin asawa. Wala akong ibang gusto kundi masaya at buo ang pamilya ko. Dagdag ni Kenzo. Pangarap niya noon na magkaroon ng masayang pamilya kahit maliit lang. Hindi niya man iyon nakuha sa pamilya niya noon sa mga magulang at kapatid. Ipinaparamdam niya iyon ngayon sa kanyang sariling pamilya. Ika nga nila, ready to take off na ang pamilya Andres sa panibagong destination ng kanilang mga buhay. Hindi niya ipaparanas sa kanyang pamilya kung anong naranasan niya noon. Hindi rin nagbago si Kenzo. Hindi siya nito nabigo na iparamdam kung gaano siya kahalaga. Doon pa lang, swerte siya. Hindi niya akalain na for 500 pesos, masayang pamilya ang nakuha niya. Wakas. Shout out nga po pala kay Mary Jane Mon ng Dammam, Saudi Arabia. Ana Espinosa from Doha, Qatar. Richelle Sonio. Sharon Madeja from Valenzuela. At Ravelly Salcedo ng Saudi Arabia. Maraming salamat po.